Bakit? Ipinagdasal mo bang mamatay na ako para malaya ka na magawa ang gusto mo? Kaya pala lakas na loob mong iwanan ako dahil may iba ka pang lalaki. Sabihin mo nga sa akin, meron pa bang iba? Ilang kami, ha? Ano pa? Nasasaktan ako! Huwag kang humingi ng mga bagay na imposible. Tsaka ikaw, nagsisisi. Maghanap ka ng mauuto mo. Binabalaan kita sa susunod na bumalik ka pa dito. Ipapadampot kita sa mga polis. Doon ka sa loob ng rehas na babagay. Kayo ng pinakamamahal mong kabet. Patawarin niyo na ako. Hirap na ako. Miss na miss ko na kayo. Pakiusap, tulungan mo ako, Han. Wala ka na bang kahit konting awa para sa akin? Hindi mo na ba talaga ako mahal? Isang pagkakamali na nakilala kita, Albert. Kung pwede ko lang burahin ang araw na nakilala kita, ginawa ko na. Hindi lang isang beses mo akong sinaktan. Paulit-ulit mo akong niloko sa kabila ng ginawa ko para sa'yo. Minahal kita ng sobra-sobra, nagtiwala ako. Pero anong ginawa mo? Sinayang mo lang ang lahat ng yon. Paulit-ulit mo akong sinaktan at ginagago. Kaya tapos na tayo. At kahit mamatay ka na, hindi ako iiyak dahil ubos na ang lahat ng luha ko para sa'yo. Tama na. Tulong! Ilabas niyo ako dito. Parang awa niyo na. Hindi ako baliw. Hayop ka, Jenny. Kasalanan mo lahat ng to. Taon 2010. Sikihor. Bandang 3:00 ng hapon, medyo may kalakasan na ang ulan nang dumating si Jenny sa bahay ng kanyang ninang Emily at ninong Kiko. Kasama ang noon ay 7 taong gulang na anak na si Rio. Sinalubong pa ang mag-ina ni Aling Emily na may dalang malaking payong. Sa 10 taon na nilang pagsasama ni Rico mula nang mawala ang kanyang ina, ay doon siya tumatakbo kapag gusto niya ng kausap o may problema siyang pinagdaraanan. Ninang niya sa binyag si Emily at isa yon sa naging saksi sa kanyang buhay mula nung siya ay bata pa hanggang sa magkaroon na siya ng sariling pamilya. Abala naman kasi ang kanyang amang si Renan sa pag-aasikaso ng kanilang mga negosyo at madalas ay bumibiyahe para sa kanyang business meeting at kung ano-ano pa na may kaugnayan sa pagpapalago ng kanilang kabuhayan. Nako, bakit naman ngayon niyo pa naisipang dumalaw? Ang lakas ng ulan. Ay nako, baka magkasakit itong apo ko. Mahal, pasuyo naman ng tuwalya dyan, yung bago at mabango-bango. Pakisamahan ng konting bilis at basang-basa na itong si Rio. Ay, ganun ba? Sandali lamang at kukuha ko. Basa na rin yata ang likod mo, Jenny. Okay lang po ako, Ninang. Matutuyo rin po ito maya-maya. Mano po pala, biglaan naman ho kasi yung ulan eh. Kanina po pag alis namin, maganda naman ang panahon. Ay. Oh, bakit? Alam mo, ikaw, Jenny, kinakabahan ako sa'yo kapag dumadalaw ka. May problema ba? Nag-away na naman ba kayo ni Albert? Anak, punta ka muna sa lolo Kiko mo. At heto, may dala kong ekstrang damit. Palitan mo yung damit mo, ha? Magpapunas ka ng maayos. Okay po, Mami. Lolo Ninong? Lolo Ninong? Ay, napaka-cute ng apo ko. Ano, kumusta ka? Alam mo, hindi ka pa nagsasalita ay basang-basa ko na yung mga mata mo. Anong kalokohan na naman ang ginawa ng magaling mong asawa, ha? Ay, pasensya na ho kayo kung hindi ko agad nasagot ang tanong ninyo. Ayoko lang ho kasing marinig ng anak ko. Ayaw ko ring maapektuhan siya sa kung anumang maririnig niya. Sa totoo lang po, isa po siyang malaking blessing para sa aming mag-asawa. Kaya lang po, ewan ko ba, nito kasing mga nakaraan parang may kakaiba ho sa mga kinikilos ni Albert. Parang bumabalik na naman siya sa dati. Parang minsan, ang sweet-sweet niya sa aming mag-ina, tapos minsan bigla na lang mainit ang ulo niya. Tsaka kinukutuban talaga ako, Ninang, na hindi ko maintindihan kapag umaalis siya, lalo na sa gabi. Pakiramdam ko may kinakatagpo na naman siyang iba. Bakit hindi mo hulihin o di kaya kausapin mo? Paaminin mo kung kinakailangan.
Ay, as if naman amin talaga siya kung may ginagawa siyang kalokohan. Kung sakali man, sigurado mag-iingat siya o di kaya naman itatanggi niya lang yon. Ay nako, Jenny. Alam mo, sa totoo lamang, hindi ko pa rin maintindihan kung bakit sa dinami-dami ng lalaki sa mundo, pumatol ka sa hindi na nga kagwapuhan ay sakit pa sa ulo. Alam mo, kung nagawa niya yun noon, hindi malabong magagawa niya ulit yun ngayon. Hindi naman nagbabago ang mga manloloko ng basta-basta lang. Maghahanap lang sila ng ibang paraan at mas gagalingan nilang magtago ng kalokohan. Habang nag-uusap ang dalawa sa balkonahe, ay bigla namang lumabas ang asawa ni Aling Emily na si Mang Kiko at narinig ang kanilang pinag-uusapan. Mukhang seryoso yung pinag-uusapan ninyo, seryoso talaga. Mukhang may susunod ko sa hakbang mo ang asawa nitong inaanak natin. Ay, hindi ko talaga maintindihan kung bakit pinapangarap pa ang lintik na mga babaero dito sa mundo. Baka naman tamang hinala lamang yan. Gaano naman kayo nakasisiguro na nambababae si Albert? Alam mo, mas maigi pang pag-usapan nyo na maayos kung ano man ang pinagdadaanan nyo ngayon. Ay, Diyos ko, ako ang kinakabahan sa mga payo nitong ninang mo Mahal, huwag mo namang gawin sa kanyang ginawa ang ginawa ko sa iyo. Bakit hindi kung kinakailangan? Ano naman kung manlupaypay din at mawalan na ng silbi ang sandata niya katulad mo? Hindi ba yun lamang ang nakapagpatigil sa iyo sa lintik na pambababae mo noon? Ay siya, bahala na nga kayo na mag-usap. Hindi na nga ako makikialam at baka ako pang mapag-initan mo. Ay talagang lamayo-layo ka sa akin at kapag naalala ko pa kung gaano mo ako pinagtaksilan noon ay talaga namang nandidilim ang paniking kung lintik ka. Ay nako, ang problema sa inyo mga babae, kahit ilang dekada na nakalipas ng kasalanan namin ay talaga namang binabalik-balikan nyo pa. At talagang kami pa ang may kasalanan ngayon. Hindi kami magkakaganito kung hindi kayo gumagawa ng kalokohan. Hindi nyo ba alam kung paano kami minumulto ng mga gabing hindi nyo kami pinapatulog dahil sa sama ng loob? Bantayan mo na lamang na maayos si Rio at huwag ka nang makisawsaw sa usapan namin. Hey! Kibit-balikat na lamang na pumasok si Mang Kiko sa kanilang kwarto, kung saan abalang naghahanap si Rio ng palabas na kanyang panonoorin. Patuloy naman sa pagkukwento si Aling Emily kung paano siya pinagtaksilan ni Mang Kiko. Ninang, kalma lang po. Pasensya na, uminit tuloy ang ulo nyo. Ikaw naman, hindi ka pa nasanay sa amin na ninong mo. Isa pa, okay lang naman ako. Matagal ko nang kinalimutan ang mga pagkakamali niya. At saka, dahil sa mga nangyari, may malaki rin akong kasalanan na nagawa. Binarang ko nga siya, hindi ba? Pero doon ko nalaman na tapat ang pagmamahal niya sa akin. Dahil kita mo naman, hanggang sa ngayon ay napanghawakan naman namin ang aming sumpaan. Mag-aaway lamang kami, ngunit hindi naman maghihiwalay. Ay, maiba ko. Halika, sumama ka sa akin dito sa silid kung saan makikita mo kung gaano ginagawang parte na lamang ng buhay ng mga lalaki ang pambababae. Agad namang sumunod si Jenny sa kanyang ninang Emily sa nasabing silid, at doon ay bumungad ang isang kandila na may sindi sa gitna ng altar kung saan mayroong iba't ibang garapon na may lamang kung ano-anong mga insekto na wala ng buhay. Kung pagmamasdan ng mga yun ay buong-buo pa, maging ang mga galamay kahit matagal nang nakababad sa langis. Pumukaw naman ng atensyon niya ang mga larawan na nakatusok sa iba't ibang parte ng katawan ng isang lumang manika. Nakikita mo bang mga pagbumukang yan? Karamihan sa mga yan ay mga lalaking hindi makontento sa isa. Ang iba naman ay mga lalaking tumakbo sa responsibilidad nila at higit sa lahat ay ang mga mapagsamantala, mga manloloko. Ito naman mga babae, mga walang hiya at makakapalang muka na manira ng pamilya. Ninang, ano pong nangyari sa mga yan? Pinahirapan ko sila para magtanda.
Yung mapangahas at walang pagbabago, yun ang talagang kinakailangan kong tuldukan. Kung minsan naman, depende sa kahilingan ng taong lumalapit sa akin. Basta may sapat na dahilan, hindi ko sila tinatanggihan. Kung gaano kalalim ang sugat, ganoon din ang katumbas na parusa at pasakit. Ay, siguro kahit sino namang mabait kapag nasaktan ay hindi masisisi na umabot sa ganito. Sana nga hindi totoo ang mga hinala ko tungkol kay Albert. Hindi ko naman gugustuhin na kailangan ko pa siyang ipabarang, Ninang. Gusto kong lumaki si Rio na nakikita niya ang halaga ng isang pamilya. Tama ka naman dyan. Huwag kang padalos-dalos sa mga desisyon mo at lalong huwag ka munang magbibitaw ng salita hanggat hindi mo napapatunayan na nambababae o anuman ang kinalolokohan niya ngayon. Pero ihanda mo ang sarili mo sa kung anumang posibilidad. Alam mo naman, madalas hindi tayo pumapalya pagdating sa ating mga hinala. Yun nga pong ikinakatakot ko, Ninang Ganitong-ganito kasi ang naramdaman ko noon nung nambabae siya. Kaya ewan ko ba? Huwag naman sana. Dahil hindi ko na siya bibigyan pa ng isang pagkakataon, Ninang. Hindi na talaga. O siya, pumunta muna tayo sa kusina ng makapagmerienda man lamang. Siguradong nanonood yung dalawa ng paboritong palabas ng anak mo. Ay nako, yan din ang madalas na pinagkakaabalahan ng ninong mo. Ay, pasensya na ho kayo. Kung bihira lang talaga kaming makapasyal dito. Siya nga po pala, ipinag-grocery ko nga po pala kayo, Ninang. Nasa likod ho ng sasakyan, baka ho makalimutan ko. Ay, thank you, Ninang Medyo nakakagaan din ho talaga ng loob kapag may nakakausap akong ganito. Wala busy lagi si Daddy sa mga business trip niya. Salamat. Ikaw talaga nag-abala ka pa. Mula noon hanggang ngayon ay hindi pa rin talaga tumitigil sa pagpapayaman ng Daddy Renan mo. Sa bagay, yan na lang ang paraan niya para malibang. Napakasipag niya talaga at humahanga ako dahil kahit maagang nawala ang mami mo, ay hindi talaga nag-asawa ulit ang daddy mo. Totoo po yan. Buti na nga lang po at ipinagkatiwala niya na kay Albert ang pamamalakad sa negosyo habang wala siya. Ako naman, parang gusto ko na ulit bumalik sa pagtatrabaho dahil malaki naman na po si Rio. Gusto ko kasing matutukan ng kumpanya at makatulong din kay Daddy. Sayang din naman ang pagiging accountant ko kung hindi ko gagamitin. Tama ka dyan, Jenny. Ituloy mo ang buhay mo. Hindi pwedeng dahil nag-asawa ka na at yan ang gusto ni Albert ay susundin mo na lamang basta-basta. Hindi natin alam kung anong pwede mangyari sa mga susunod na araw, buwan o taon. Huwag mong ikukulong ang buhay mo at pangarap mo para lamang sa lalaki. Kung mahal ka niya, hahayaan ka niyang gawin ang mga bagay na gusto mo at nakasanayan mo. Yun din po ang ikinakatakot ko. Alam niyo naman ho na ayaw niya magtrabaho ko dahil lagi niyang dinadahilan si Rio. Sabi niya nga kailangan ako ng anak namin at kaya niya namang mag-provide para sa amin. Yun ba talagang dahilan niya? O ginagawa niya lamang yan para hindi mo masilip ang mga kalokohan niya? Ay, yan na nga rin po talagang sumasagi sa isip ko Baka mamaya nasa kumpanya lang pala yung umaasa asawa ko. Kumilos ka na bago pa mahuli ang lahat. Huwag ka magpapaloko sa asawa mo. Hindi yung katanggap-tanggap. Maupo ka muna. Tatawagin ko yung maglolo sa kwarto. Nagluto kasi ako ng bilo-bilo kanina. Sandali lamang, ha? Ako na hong tatawag sa kanila para makapaghain na kayo. Nakangiti si Jenny na tumungo sa silid kung saan nanonood ng TV si Mang Kiko at Rio. Ninong, Rio, anak, magmerienda na daw po muna tayo. Nagluto si Lola ng paborito mo. Yay! Nagugutom na po ako. Sakto. Kita mo na, gutom ka na pala, apo. Sana'y sinabi mo para nabigyan na kita ng pagkain. Okay lang po, Lolo Ninong. Mas masaya po kasing manood kasama kayo Ay nako, talaga namang uunahin ng panonood kesa sa pagkain, anak. Sorry po, Mami. I love you po, Mami. Ang ganda-ganda niyo talaga. Ay sus,
Talaga namang babulahin pa si Mami para lang hindi mapagalitan? Matapos magmerienda ang mga yon, ay napasarap pa ang kwentuhan at paglalaro ni Rio at ng kanyang lolo Ninong na si Mang Kiko. Bandang 7:00 na ng gabi nang tumila ang ulan, kaya naisipan na ng mag-ina na umuwi. Anak, uuwi na tayo. Magpaalam ka na kay Lolo Ninong. Baka nasa bahay ng daddy mo. Magwo-worry yun. Hindi pa naman ako nakapagpaalam. Pero Mami, naglalaro pa po kami ni Lolo Ninong. Ay nako, tingnan mo nga naman. Nakasanayan niya ng Lolo Ninong at Lola Ninang. Oo nga po. Yan po kasi madalas na naririnig niyang tawag ko sa inyo. Babalik na lang tayo dito, anak. Baka kasi lumakas pa ang ulan eh. Babay po, Lolo Ninong. Huwag ka na malungkot, Apo. Gagabihin na kasi kayo ng mami mo sa kalsada. Delikado, baka biglang lumakas pa ang ulan. Huwag ka mag-alala at babalik naman daw kayo dito, hindi ba? Tumango-tango na lamang si Rio at mahigpit na yumakap kay Mang Kiko. Pagkatapos ay lumapit na yon sa kanyang mami Jenny. Bahagya pang nakayuko si Rio na tila ba naiiyak. Hinalikan naman yon sa pisngi ng kanyang lola Emily at iginiya na sila palabas ng bahay. Agad naman inabot ni Jenny ang grocery sa kanyang ninang. Kiko, kunin mo nga ito't mabigat. Siya, mag-iingat sa pagmamaneho, Jenny, ha? Kung kailangan mo ng kausap ay nandito lamang ako. Pwede kang pumunta anumang oras. Salamat po, Ninang. Alis na po kami. Ninong, bye po. Mag-iingat din po kayo palagi. Maayos naman ang lagay ng panahon hanggang makarating ang mag-ina sa kanilang bahay. Mahigit 1 oras din ang kanyang dinrive. Tulog na si Rio sa biyahe at halatang napagod sa paglalaro. Nak, gising na. Nandito na tayo. Hindi ka na kayang kargahin ni Mami. Sakto naman lumabas si Albert na bihis, hawak ang susi ng kanyang sasakyan. Oh, Han, nandito na pala kayo. Saan ba kayo galing? Bumisita kami kina Ninong at Ninang. Pasuyo naman sa anak natin, oh. Hindi ko na kayang kargahin eh. Gisingin mo na lang, Han. Puti pa naman tong damit ko. Baka madumihan ng sapatos. Nagmamadali rin kasi ako eh. Malilate na ako sa meeting namin. Bakit naman lagi na lang gabi ka nakikipag-meeting? Oras mo naman yon para sa amin ng anak mo. Napapadalas na yan, ha? O siya, sige. Umalis ka na. Mag-iingat ka at galingan mo. Uy, nagtatampo yata ang misis ko, ah. Sorry na. Hayaan mo bukas, babawi ako sa'yo sa anak natin, ha? Pakis nga muna. Rio, alis na si Daddy. At agad na pinaarangkada ni Albert ang kanyang sasakyan. Habang nasa biyahe, tawag naman ng tawag si Kim. Si Kim ang dati niyang kasintahan. Matagal na ang naging relasyon nila bago niya pa nakilala si Jenny. Humingi yun ng tulong kay Albert, kaya naman isa yon sa mga bagong staff ng opisina. Ipinakilala niya pa yon bilang pinsan sa HR para agad na matanggap. Hello baby, naman ang kulit mo. Papunta na ako dyan. Okay, bilisan mo naman kasi. Kanina pa ako nagugutom. Sabi ko naman sa'yo, dumiretso ka na lang dito kanina eh. Hindi nga pwede, kailangan umuwi pa rin ako sa tamang oras. Mas maigi nang nag-iingat. Hindi pwedeng makahalata si Jenny. Ay, oo na. Naiinis na pinatay na lamang ni Kim ang tawag at umupo muna sa sofa. Sabay tiningnan ang sunod-sunod na mensahe mula sa kanyang mga kaibigan na pinadalhan pa siya ng mga larawan na nasa isang bar at nagkakasiyahan. Hay, kung wala lang sana akong trabaho na kailangang atupagin, sana pwede rin akong gumala at sumama sa kanila. Bakit nga ba ako nagpapakahirap sa trabaho kung kaya naman akong buhayin ni Albert? Alam ko na hanggang ngayon, mahal na mahal niya pa rin ako. Gagamitin ko yon para tuluyan na siya mabaliw sa akin at hindi niya na matatanggihan ang kung ano man na hilingin ko sa kanya. Makalipas ang mahigit 30 minutong paghihintay, narinig niya na ang busina ng sasakyan ni Albert sa labas ng tarangkahan.
Kahit papano napawi na ang pagkabagot niya, lalo na nang makita ang bitbit nitong pasalubong na pagkain at bulaklak. Yun ang mga bagay na gawain ni Albert kahit nung bago pa lamang silang magkasintahan mula high school hanggang sila ay magkolehiyo. Oh, ayan na ha. Sana naman mabawasan ang pagtatampo mo sa akin. Oo na, may magagawa pa ba ako? Agad nang pumasok sa loob ng bahay ang dalawa at pansin na pansin pa rin ni Albert ang nakasimangot na muka ni Kim. Sorry na, huwag ka nang sumimangot. Hindi ba dapat sinusulit lang natin ang mga oras na magkasama tayo? Kim, huwag mo sanang iisipin na mas matimbang siya sa akin. Alam mo namang mahal na mahal kita. Huwag ka mag-alala, kahit ganitong sitwasyon natin ngayon, sisiguruhin ko na hinding-hindi mo mararamdaman na may kulang. Pangako, lahat ibibigay ko para sa'yo. Huwag ka lang ulit mawawala sa buhay ko. Promise? Oo naman. Sabihin mo lang sa akin. Diba, pinangako ko sa'yo noon na bibigyan kita ng magandang buhay? Tutuparin ko pa rin yun. Ngayon pa ba? Maayos ng trabaho ko at darating ang araw, ako nang mamamahala ng lahat ng negosyo na meron ng daddy ni Jenny. Kaya nga, pakiusap ko lang na mag-ingat tayo. Hindi pwedeng malaman ni Jenny ang tungkol sa atin. Anong magagawa ko? Hindi ko naman maiwasan na hindi lumapit sa opisina. Ay, ang totoo, natatakot ako na baka may makaalam na hindi naman talaga tayo magpinsan. Isa pa, nakukulitan na ako dun sa mga lalaking katrabaho ko. Pinupormahan ka ba nung mga yon? Masisisi mo ba naman sila? Hindi ko rin naman masabi na may boyfriend na ako dahil baka lalo pa silang mag-usisa tungkol sa love life ko. Tsaka, ewan ko ba, hindi naman ako masaya sa trabaho ko. Napapagod at... Bakit hindi mo naman agad sinabi? Sige na, mag-resign ka na lang kung nahihirapan ka na. At tsaka, baka makasuntok pa ako ng aali-aligid sa'yo. Seryoso ka ba? Mukha ba ako nagbibiro? Ay... bakit parang galit ka? Sus, nagsiselos ka, no? Ay, aminin. Ay, oo na. Dahil akin ka lang. Alam mo namang, hindi ko kayang mawala ka pa ulit sa buhay ko. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Albert. Huwag ka mag-alala dahil sayo lang din ako. Gagawin kong lahat para maging masaya ka. Halika na, kumain na tayo. Gutom na kaya ako. Matapos kumain ay sinulit ng dalawa ang pagkakataong magkasama. Malaya nilang pinagtataksilan si Jenny na wala man lamang bahid ng konsensya. Ang tanging nararamdaman lamang noon ni Albert ay masaya siya sa piling ni Kim. Albert, paano kung isang araw malaman ng asawa mo ang totoo? Anong gagawin mo? Bakit mo naman naisip yan? Nag-iingat ako at nasisiguro ko na ni Katiting ay hinding-hindi siya maghihinala. Tsaka, mahal na mahal kaya ako nun. Kung nagawa niya na akong patawarin noon, magagawa niya pa rin akong patawarin ng paulit-ulit. Kung sabagay, mukha namang napakabait ng Jenny na yon. Ay, hindi ka ba nakukonsensya? Ay, ano ba namang mga tanong yan? Matulog na nga tayo. Pinagod mo na nga ako tapos nakaka-stress pa yung mga tanong mo. Ilang oras na lang, kailangan ko na namang umuwi sa mag-ina ko. I love you. I love you too, Albert. Sige na, matulog ka na. Ay, ikaw nang magaling magtago. Hindi ko kaya siya gisingin. Ano kaya mararamdaman ng Jenny na yon? Siguro, mababaliw siya kakaisip kung nasa na magaling niyang asawa. Samantalang ako, sagana sa pagmamahal at higit sa lahat, marami na naman akong pera. Hindi na ako makapaghintay na bumalik sa dati kong buhay. Nakakamiss na ring malasing at magsaya kasama mga tropa ko. Samantala, hindi naman mapakali si Jenny. Sinubukan niyang tawagan si Albert, ngunit agad namang pinatay ni Kim ang tawag nito. Bahala ka mapraning dyan. Huwag ka mag-alala, uuwi naman to sa'yo. Pero sisiguruhin ko na tuluyan na siyang mawawala ng gana sa'yo. Sa kabilang banda,
Nakaupo lamang si Jenny sa kama habang natutulog pa rin ng mahimbing si Rio. Hindi na yun nakakain pa ng hapunan. Hindi na tama to. Ano ba naman yung ilang segundo niya lang sasagutin ng tawag ko? Hayop ka, Albert. Sa oras na malaman ko na nang bababae ka, pasensyahan tayo. Ibabalik kita kung saan kita pinulot noon. Sisiguruhin ko na hindi lamang kami ng anak mo mawawala sa'yo. Lahat-lahat. Nagising naman si Rio nang marinig ang paghikbi ng kanyang ina. Mami, umiiyak ka po? Sorry anak, namimiss ko lang ang lolo mo. Gutom ka ba? Hindi ka na nakapaghapunan. Busog na busog po ako, Mami. Matulog na po tayo. Wala pa po ba si Daddy? Wala pa anak eh, pero papauwi naman na siguro yon. Tumango na lamang ang bata at iginiya ang kanyang ina para mahiga na rin sa kanyang tabi. Pinunasan noon ang luha ni Jenny at hinagkan pa sa pisngi. Good night, Mami ko. Huwag ka nang sad, ha? Mas lalo lamang naluha ang babae habang pinagmamasdan ang maamo at napaka-inosenteng muka ng kanyang anak. Ilang minuto lamang, muling nakabalik sa mahimbing na pagtulog si Rio. Nanatili namang gising si Jenny dahil sa maraming bagay na bumabagabag sa kanyang isipan nung mga sandaling yun. Samantala, si Albert naman, bandang 12:00 na nang magising. Nagmamadali yung magbihis at bumunot ng tig-1,000 sa kanyang wallet at inilapag sa tabi ni Kim. Hinagkan niya pa yon ng marahan bago tuluyang lumabas ng kwarto. Napatakbo pa siya ng paglabas niya ng bahay dahil bahagya na namang umaambon nung mga oras na yon. Napakabilis ng kanyang pagpapatakbo ng sasakyan. Nang makarating sa kanilang bahay ay nasisiguro niya na tulog na ang kanyang asawang si Jenny, ngunit salungat yon ng kanyang iniisip. Pagbukas niya ng pinto ay gulat na gulat ang lalaki nang makitang nakatayo si Jenny at nakatingin lamang sa kanya. Ang tagal naman ng meeting nyo. Inabot ka na ng madaling araw. Nag-enjoy ka ba? Sorry Han, napasarap ang kwentuhan eh. Uminom nga sila, tumanggi naman ako dahil sabi ko, magmamaneho pa ako. At alam mo na, ayaw ko naman magalit ka sa akin. Sana hindi mo na ako hinintay. Tumawag ako kanina, hindi mo man lang sinagot, at pinatay mo pa talaga. Ganun ba? Teka, nalubat, hindi ko napansin. Sorry honey ha, huwag ka na magtampo. Tulog na tayo. Agad nang hinubad noon ang kanyang damit at nagpalit ng pantulog. Ang sarap na ng tulog ng anak ko ah. Ay, good night, Han. Good night. Nang makatulog si Albert, agad na kinuha ni Jenny ang damit noon at paulit-ulit na inamoy. Kumapit doon ang kakaibang amoy ng pabango na nasisiguro niya na pambabae. Hayop ka talaga. Hindi ka pa rin pala talaga nagbabago. Ang kapal na mukha mo para pagsinungalingan ako, para lokohin ako. Malalaman ko rin kung sino yung babaeng yon. Humanda kayo sa akin. Napakasama mo. Kinaumagahan, nagising na lamang si Kim na wala na sa tabi niya si Albert. Sa halip ay nakita niya ang pera. Kaya naman agad siyang napabalikwas at masayang kinuha at binilang yon. Ang dami nito ha. Sa wakas makakagimik na ako mamaya. Oh, thank you baby. I love you. Napakaswerte ko talaga. Samantala, nung araw ding yon, nakipagkita si Jenny sa isang private investigator para sundan at alamin ang katotohanan sa likod ng kanyang paghihinala sa asawa. Tumungo rin siya sa bangko at humingi ng statement of account at doon niya nalaman na ilang buwan na ring halos doble at triple pa nga ang nababawas na pera sa kanilang ipon sa bangko.
Doon lalong nadagdagan ang galit ni Jenny at hindi na makapaghintay pa na malaman kung anuman ang tinatago ng kanyang asawa. Tinawagan niya rin ang isa sa mga matalik niyang kaibigan sa HR office at doon niya nalaman ang tungkol sa pinsan di umano na ipinasok ni Albert bilang staff ng kanilang opisina. Isang gabi. Bakit hindi ka pa naliligo? Naliligo? Anong ibig mong sabihin? I mean, wala ka bang lakad ngayon? Wala bang meeting with investors o kung sino mang dapat i-meet mo ngayon? Akala ko naman kung ano na. Ikaw naman, kung makapag-react, akala mo naman, meron ka bang itinatago sa akin? Tinatago? Teka, ano ba talagang pinupunto mo? May hindi ka ba sinasabi sa akin? Ano ka ba naman? Ako ba ang may kailangang sabihin? Ay, masaya lang ako na wala kang lakad ngayon para naman may oras tayo. Alam mo na, matagal na rin tayong hindi nag-uusap ng masinsinan. Han, namimiss lang naman kita. Maupo ka nga muna dito sa tabi ko. Pinapakaba mo naman ako eh. Ay, miss na rin kita. Pakis nga. Bakit? Sorry. May naalala lang ako. May itatanong nga pala ako sa'yo. Ano kasi may naikwento sa akin yung head ng HR department tungkol sa pinsan mo na babae na ipinasok mo ng trabaho. Hindi mo nabanggit sa akin yon. May pinsan ka pa ba na hindi na ipapakilala sa akin? Si Kim. Naikwento pala sa'yo ni Jeff? Siguro sa dami ng ginagawa ko, hindi ko na nasabi sa'yo. Siguro nga. Nasaan na siya ngayon? Balita ko, kare-resign lang daw niya sa trabaho after a few months. Hindi niya ba kinayang kalakaran sa opisina? O ayaw mo lang mapagod ang pinsan mo? Nako, hindi ko alam sa kanya. Alam mo, mas mabuti pa ipakilala ko na lang siya sa'yo para hindi ka na nag-iisip ng kung ano-ano. Actually, malayong pinsan na rin naman yun. Naging close lang kami dahil sa magkaklase kami nung high school. Biglaan lang din yung pagkikita namin at naghahanap nga raw ng trabaho. Kaya ayun. Okay. Sabihin mo sa pinsan mo, pumasyal siya dito. Siyempre, gusto ko rin siyang makilala. O siya, matulog na tayo at may pasok ka pa bukas. Agad na tumayo sa Albert sa kanyang kinauupuan at kapansin-pansin na nabahala ang ekspresyon ng kanyang muka. Napakagaling mo talagang magsinungaling. Akala mo ba kaya mo akong pagtaguan? Hindi ako tanga. Hindi ko nahahayaan pa na lokohin mo ko ng paulit-ulit. Kinaumagahan, pagkaalis pa lamang ni Albert ay agad na tinawagan ni Jenny ang kanyang private investigator. Gusto kong sundan mo siya kahit saan man siya magpunta. At higit sa lahat, alamin mo kung saan siya madalas pumupunta at kung sinong pinupuntahan niya. Copy po, ma'am. Ako na pong bahala. Ilang araw lang ang lumipas. Nagulat na lamang si Jenny nang minsang umuwi yun ng medyo maaga at may kasamang babae. Maayos at halatang bagong-bago pa ang suot na damit noon at napakarami ring alahas. Oh, may bisita ka pala. Sana sinabi mo para nakapagluto ako para sa kanya. Come in. Hi, Jenny. Ako yung pinsan ni Albert. Napagkwentuhan niyo raw ako nitong nakaraan. Masaya ako na nagkita na tayo ng personal. Ang ganda mo pala. Salamat, Kim. Masaya rin ako na makilala ka. Agad yun dinala ni Jenny sa kusina. Pasensya na. Kailangan ko magluto habang nagkukwentuhan tayo para naman makapag-dinner ka bago umuwi. Kumakain ka ba ng isda? Sanay ka naman siguro sa mga malalansang pagkain. Sige lang, kahit ano. Hindi naman ako mapili sa... Halata naman. I mean, mukha namang... ganun din si Albert. Walang pinipili. Anong pinagkakaabalahan mo ngayon? Sa ngayon wala pa eh. Naghahanap pa lang ulit ako ng trabaho. Bakit kasi hindi ka pa nagstay sa trabaho na binigay sa'yo ng asawa ko? Siguradong masasanay ka rin doon. Tsaka... wala namang trabaho na madali eh. Except lang kung hindi ka sanay na magtrabaho. Katulad ng ibang tao na
sanay sa easy money. Pero mukha namang okay ka ngayon. I mean, look at you. Ang ganda ng suot mo at kumikinang pa mga alahas mo. Siguro may mayaman kang boyfriend, ano? May afam ka, no? Oy, wala Matagal na sa akin ang mga to. Mga regalo ng kaibigan ko at ang iba naman, binili ko. Wala naman kasi akong iniintindi kundi ang sarili ko kaya nakakapag-invest ako for myself. Oh, really? That's nice. Dapat lang naman. Nanatiling kalmado si Jenny kahit na nanlalamig na ang kanyang mga kamay, dala ng pagtitimpi sa galit. Nang matapos magluto ay agad niya nang tinawag ang kanyang asawa. Tinulungan pa siyang maghain ng kanilang bisita. Ako na, Kim. Maupo ka lang dyan. Nasaan na ba si Albert? Han, halika na. Kain na tayo. Huwag mo nang gisingin si Rio at pinakain ko naman na yon bago siya nakatulog. Bakit sinaing na isda niluto mo? Alam mo namang... Ano ka ba? Gusto rin to ni Kim. Masarap naman to kahit medyo may pagkamalansa. Di ba gusto mo rin naman to? Oo. Albert, okay lang. Masarap kaya yan. See? Sige, kumain na kayo. Kumain kayo na marami. Huwag kayong mag-alala, masarap at wala namang lason yan. Matapos kumain ay bahagya pa silang nagkwentuhan hanggang nagpaalam na uuwi na si Kim at nagpresenta naman si Albert na ihahatid yon. Okay lang ba kay Jenny na ihatid mo ako? Oo naman, mahihirapan ka nang sumakay kapag ganitong oras na. Tsaka sayang naman yung outfit mo kung magko-commute ka. Thank you so much, Jenny. Balik ka, ha? Albert, galingan mong pagmamaneho dyan. Mag-iingat kayo. Sumunod pa si Jenny hanggang sa makalabas na ang mga yun sa bahay. Nakangiti yun na kumakaway sa dalawa habang papalayo na ang sasakyan. Mabangga sana kayong mga traidor kayo. Hindi nagtagal, nakabalik na si Albert. Nagulat pa si Jenny na may dala yung bulaklak para sa kanya. Flowers for you, hon. Anong meron? Bakit naman may pabulaklak ka pa? Wala. Gusto lang kitang sorpresahin. Alam mo, paminsan-minsan, kailangan... Hindi mo kailangan gawin yan. Sapat na sa akin ang maging mabuti kang asawa at tatay ng anak natin. Pero thank you. Sige na, magpahinga na tayo. Inaantok na kasi ako. Pero, mahal, baka naman pwede mo kong pagbigyan ngayon. Miss na kaya kita. Pasensya na, Han. Wala ako sa kondisyon ngayon Napagod kasi ako sa pag-aasikaso dito sa bahay. Kaya sa tingin ko, kukuha na ako ng kasambahay. Gusto ko na rin magtrabaho at nabuburyok na ako dito sa bahay. Han, napag-usapan na natin yan, di ba? Fine. Sige na, matulog na tayo. Ang kapal ng mukha mo. Akala mo maiisahan mo ako dyan sa gimmick mo? Humanda ka dahil bilang na lang ang araw na magpapakasaya kayo ng kabit mo sa pera ko. Gagapang kayo't maghihirap na masahol pa sa buhay ng daga. Bandang 5:00 ng hapon, dumating ang daddy ni Jenny matapos ang halos 1 buwan. Dad, namiss ko kayo. Mabuti naman umuwi na kayo. Oh, I miss you too, anak. Okay ka lang ba? No, Dad, I'm not okay. Kailangan ko kayo. Kailangan ko ang tulong ninyo. Agad na sinabi ni Jenny ang lahat ng tungkol sa kanyang natuklasan. Ang lakas ng loob niyan, lokohin ka. Pinagkatiwalaan ko siya. Binigyan ko siya ng maayos na posisyon at magandang buhay para sa anak niyo. Tapos ito lang ang igaganti niya sa'yo? Isang malaking pagkakamali na traidorin ka niya. Tingnan lang natin kung saan siya pupulutin ngayon. Nauwi sa pagpaplano ang pag-uusap ng mag-ama upang turuan ng leksyon si Albert. Samantala, bago umuwi ng bahay, dumaan muna ang lalaki sa bahay ni Kim. Kung pwede lang na dito na lang ako sa tabi mo, ginawa ko na. Hindi mo alam kung paano mo ako napapasaya. Baby, gusto ko rin naman na lagi tayo magkasama Kaya lang, ano naman ang magagawa natin? Kailangan natin ng pera para mabuhay. Tsaka, hindi mo naman maiiwan ang mag-ina mo, hindi ba? Ay, oo na. Pero kunting tiis na lang. Mag-iipon lang muna ako para sa future natin. At kung sakali man, para sa magiging anak natin.
Oo na. Basta huwag kang gagawa ng ikakapahamak nating dalawa, ha? Mas mabuti nang nag-iingat. Sige na, mag-ingat ka. Bukas na lang ulit. Baka naman gusto mong aga-agahan para naman mahaba-haba ang oras natin. Lagi ka na lang kasing nagmamadali eh. Agad naman nang umalis si Albert at gulat na gulat pa siya nang pagdating niya ay nakita niya ang sasakyan ng kanyang biyanan. Nagmamadali yung pumasok sa bahay at nadatnan niya doon sa sofa na nanonood yon ng TV kasama ang kanyang anak na si Rio. Hi Daddy, Lolo Zero. Mano po Dad, nakabalik na po pala kayo. Sige na, magbihis ka na't may dapat tayong pag-usapan. Tumango naman at napaisip si Albert. Napangisi pa yun nang maisip na baka may bago na naman yung ipagagawa sa kanya o di kaya ay ipapaubaya na ang pamamalakad ng mga negosyo. Kapag sinuswerte ka nga naman pag nagkataon siguradong matutuwa si Kim nito. Matapos magbihis ay agad yung tumungo sa kusina nang marinig na naghahain na si Jenny. Kumusta ang maganda at napakabait kong asawa? Okay lang ako. Tawagin mo na si Dad at Rio. Kakain na tayo. Tahimik at nagpapakiramdaman lamang sila habang kumakain nung gabing yun. Hanggang sa matapos at umakyat na sa kwarto si Rio at doon na yun nanood ng TV. May importante nga pala akong sasabihin. Simula next week, gusto kong si Jenny nang bahala sa lahat ng trabaho na ipinapagawa ko sa iyo, lalong-lalo na sa opisina. Gusto kong matutukan niya ang negosyo namin dahil sa kanya ko rin naman iiwan ang lahat kung sakaling mawala na ako. Unfair naman ho yun. Ang tagal ko na pong nagpapakahirap sa lahat tapos... Pambihira ka naman, Albert. Para ka naman mawawalan ng trabaho. Si Jenny nang bahala dahil gusto ko, samahan mo ko sa business trip ko. Isa pa, ayaw ko na hanggang dito na lamang sa 4 na sulok ng bahay ang buhay ng anak ko. Pero napagkasunduan ho namin yan ni Jenny. At saka, sino ho mag-aalaga kay Rio? Yan lang ba? Ako magpapasahod sa kahit ilan pang kasambahay na kakailanganin nyo. Hindi nyo ako pwedeng ilayo sa mag-ina ko. Hindi ko kaya na aalis ng matagal at hindi ko sila makikita araw-araw. Ako na lang ho dito sa... It sounds like tinatanggihan mong offer ko. Ayaw mo na ba magtrabaho? Pwede naman. Para naman maranasan mo rin na magtrabaho dito sa loob ng pamamahay nyo at mag-alaga kay Rio. Kayang-kaya mo naman siguro kahit wala kayong katulong. Maghahanap na lamang ako ng ibang assistant para sa aking business trip. Paano? Aalis na ako at gabi na. Nang makaalis ang daddy ni Jenny, ay agad namang kinumpronta ni Albert ang kanyang asawa. Han, ano yun? Wala ka man lang sinabi para tanggihan yung offer ni Dad? Bakit ko naman gagawin yon? Alam mo naman gusto ko nang bumalik sa pagtatrabaho. At saka ayaw mo nun? Si Dad ang magpapasahod sa mga kasambahay, hindi naman ikaw eh. Bakit ako pang gagawin niyang assistant sa mga business trip niya? Bakit hindi na lang ikaw? Pinagkakaisahan niyo ba ako? Albert, nakapag-decide na si Dad at wala ka sa lugar para suwayin siya. Kaya kung gusto mo pa rin ng trabaho, huwag ka na magreklamo. Alam mo Jenny, kung may problema ka sa akin sabihin mo. Huwag mo akong ginagawang tanga at ginagago. Tanga at ginagago? Ano bang problema mo sa akin? Sabihin mo nga. Mahigpit na hinawakan ni Albert sa braso si Jenny habang nanlilisik ang kanyang mga mata. Bitawan mo ako! Ang sabi ko, bitawan mo ako! Wala kang karapatan na saktan ako at higit sa lahat ang lokohin ako. Dahil sino ka ba kung wala ako? Kung hindi dahil sa daddy ko, ha? Anong problema ko sa'yo? Kailangan pa bang ako magsabi? Alam mo kung anong kahiyupan at pagsisinungaling ang paulit-ulit mong ginagawa sa akin. Sa amin ang anak mo. Paano mo nasisikmuraan lahat ng ito? Akala mo ba hindi ko malalaman? Hindi ako tanga. Sinunod ko lahat ng gusto mo. Binitiwan ko ang buhay na nakasanayan ko para lamang sa pamilya natin. Ginawa kong lahat para sa'yo. Pinatawad kita, binigyan kita ng pagkakataon para sa anak natin. Hindi para saktan at lokohin ako ng paulit-ulit. Hindi kita maintindihan. Wala akong ginagawang masamahan. At magsisinungaling ka pa talaga? Ang kapal ng mukha mo. Gusto mo ba makita lahat ng ebidensya ko laban sa'yo?
Ayan, kitang-kita sa mga larawan na yan ang pagtataksil mo. Pinsan mo? Nakikipaglaplapan ka sa pinsan mo? Nakakadiri naman. Pinsan mong mukha mo. Kaya pala ang laki ng perang inilalabas mo buwan-buwan dahil may iba kang sinusustentuhan. May inaalagaan ka palang Disney princess. Ang galing! Han, let me explain. Please. Maraming beses ko na narinig sa'yo yan noon. Ano, magsasorry ka? Magpapakamatay ka kapag hiniwalayan kita? Hindi na uubra sa akin yan dahil walang lugar sa bahay na to ang isang sinungaling na tulad mo. Masaya ka sa kabit mo, hindi ba? Mahal mo siya, hindi ba? Pues magsama kayong dalawa. Pero itong tatandaan mo, lahat ng nawala sa'yo ngayon, baliwala pa yan. Dahil sisiguruhin ko na hindi ka na magiging masaya, lalong-lalo ng kabit mo. Ano pang hinihintay mo? Layas! Teka, sandali lang. Hindi mo nga pala pwedeng dalhin ng sasakyan. Wala kang dadaling gamit kundi ang suot mo. At yung cellphone mo, balato ko na lang sa'yo. Yung perang nasa wallet mo, limos ko na yan para sa'yo. Napakayabang mo. O di ikaw na anak mayaman. Akala mo ba magmamakaawa ako sa'yo? Gusto mo ba malaman ng totoo? Hindi kita mahal. At oo, ginamit lang kita. Ano? Masakit ba? Hayop ka! Hindi kita mapapatawad! Lumayas ka! Layas! Mommy, Daddy, are you fighting po? Mommy, bakit mo po pinapalaya si Daddy? Daddy, saan ka pupunta? Huwag mo po kaming iiwan. Huwag kang susunod. Diyan ka lang. Ano ba? Sabi ng... Ni hindi man lamang nilingon ni Albert ang kanyang anak, kahit alam niya na nasaktan niya si Rio. Anak, ayos ka lang ba? Sorry, anak. Sorry. Napakasama mo talaga. Pagsisisihan mong lahat ng ito. Mami, saan pupunta si Daddy? Bakit bad na siya, Mami? Balang araw, mauunawaan mo rin ang lahat, anak. Huwag ka nang umiyak. Basta kahit anong mangyari, mahal na mahal ka ni Mami. Hindi kita iiwan. Tandaan mo yan. Sa kabilang dako naman, gulat na gulat si Kim nang biglang dumating si Albert. Agad niyang napansin na wala ang sasakyan noon. Ano bang nangyari? Nasaan yung kotse mo? Nasiraan ka ba? Pwede ba? Patuloyin mo nga muna ako. Stress na stress ako. Pagod at... Ay, buwisit. Buwisit? Ang alin? Ano ba nangyari? Huwag mo sabihin na... Oo, alam na ni Jenny ang tungkol sa atin. Pinagkaisahan nila ako ng daddy niya. Wala na akong trabaho, kotse at gamit. Ayan, cellphone na lang ang natitira sa akin. Ano? Hindi pwede. Paano tayo? Ha? Pera? May naitabi ka bang pera? Yung laman ng ATM mo, baka mamaya... Hindi imposible mangyari yan. Huwag ka mag-alala. Mag-a-apply na lang ako ng trabaho. Hindi naman kita pababayaan eh. Konting tipid-tipid lang muna tayo ngayon. Ay, nakakainis ka naman kasi eh. Hindi ka nag-iingat. Marami siyang ebidensya laban sa atin. Kaya mas mabuti pa, huwag na lang tayong gumawa pa ng eksena. At baka kung ano pang maisipang gawin nun. Baka mamaya ipakulong pa tayo nun. Kinaumagahan. Maagang pumunta sina Jenny at Rio sa bahay na mag-asawang sina Mang Kiko at Aling Emily. Agad naman napansin ng dalawang matanda na parehong matamlay at namumugto ang mata ng mag-ina. Ano ba nangyari sa inyo? Ang lungkot naman ng apo ko. Punta ka na sa lolo ninong mo at mag-uusap lamang kami ng mami mo. Napabuntong hininga, sabay na upo sa sofa si Jenny at agad na kinuha ang mga larawan sa kanyang bag. Iniabot niya yon sa kanyang ninang. Inang mahabagin, talaga namang totoo nga ang hinala mo. Ang kapal na mukha ng pangit na Albert na ito. At itong hipon na ito ay humanda sila sa akin. Ano bang gusto mong gawin ko sa mga ito, ha? Bigyan niyo ho ng sakit para hindi makapagtrabaho. At para naman makita niya kung anong klaseng babae ang kinalokohan niya. Tingnan ko lang kung anong gagawin ng mukhang pera niyang kabit kapag wala na siyang maibigay. Akala siguro nila ay matatakasan nilang kasalanan at kataksilan nila sa iyo, ano? Mga baliw. Ay,
Huwag ka nang malungkot. Kailangan mong maging matibay para sa anak mo. Wala kang ibang kakampi sa mga ganitong pagkakataon, kundi ang sarili mo. Bumangon ka at ipakita mo sa lalaking yon kung sino ang sinayang niya. At ipamukha mo sa kabit niyang yon kung saan siya nababagay. Hindi na rin nagtagal pa sina Jenny, lalo na't marami pa siyang dapat asikasuhin. Kaya naman ipinaubaya niya na lamang sa kanyang ninang Emily si Albert matapos niyang sabihin ang kanyang mga gustong mangyari. Pagsapit ng 6:00 ng gabi, bigla na lamang nakaramdam ng panghihina ang lalaki. Agad niya naman tinawag si Kim na noon ay nagbibihis. Bakit patawag ka ng tawag? Ano ba yon? Nagmamadali ako eh. Para akong nanghihina at nahihilo. Aalis ka? Oo, may usapan kami ng mga kaibigan ko. Hindi ako pwedeng malate. Pambihira ka naman Gigimik ka pa, wala na nga tayong pera. Problema ba naman yon? Bibilhin daw ng tropa ko yung cellphone mo. Dadalhin ko ngayon para may panggastos tayo sa mga susunod na araw. Ano? Bakit naman yung cellphone ko? Hindi ba pwedeng yung mga alahas mo na lang? Yan na nga lang ang natitira sa akin, di ba? Pwede ba? May buyer na ako kaya huwag ka nang kumontra. Nakakainis ka naman eh. Oo na, sige na. Huwag mong gagastusin lahat ng pera, ha? Kailangan natin magtipid. Ang lamig. Tatrangkasuhin yata ako. O yan, may gamot pa yata dyan. Alagaan mo sarili mo. Hindi ako si Jenny at lalong hindi mo ako yaya, ha? Bye! Kim! Sandali! Kim! Bahala ka na sa buhay mo. Nakakainis ka. Makalipas ang 1 linggo, lalo lamang lumubha ang karamdaman ni Albert. Ni hindi man lamang inaasikaso ni Kim, lalo na't takot siyang mahawa sa sakit nito. Maraming pantal sa katawan ang lalaki at pabalik-balik ang mataas na lagnat. Kapansin-pansin rin ang biglaang pangangayayat noon at nanlalalim na mga mata. Hindi na rin yun makatulog dahil hindi man lamang dinadalaw ng antok. Hindi ko na kaya. Kim, dalhin mo na ako sa ospital. Maawa ka naman sa akin. Ano ba? Saan naman ako kukuha ng pampa-ospital sa'yo? May pera ka ba? Ay, tsaka, ano ba kasi nangyayari sa'yo? Bumalik ka na kaya sa asawa mo? Hirap na ako sa'yo eh. Pambihira ka naman Dahil wala na akong pera, ganyan ka na sa akin. Minahal mo lang ba ako dahil sa pera? Yun lang ba dahilan kung bakit ka nakipagbalikan sa akin? Ano naman ang masama doon? Sino ba naman ang ayaw sa pera? Tsaka wala naman talaga ako magagawa para sa iyo eh. Wala naman akong trabaho. At tsaka wala akong kapera-pera. Sinangla ko na nga yung ilang mga alas ko, di ba? Nagagawa mo ngang gumimik tapos hindi mo man lang ako mapatingnan sa doktor? Pwede ba? Huwag mo akong pinagtataasan ng boses. Ay, huwag ka mag-alala. Gagawa ko ng paraan para mapagamot ka. Nung sumunod na araw, nagsisisigaw si Kim sa labas ng tarangkahan ng bahay ni Jenny. Nang una ay hindi niya na lamang pinansin yun, hanggang sa narindi na siya at matapang na hinarap ang kabit ng kanyang asawa. Wala na bang mas makapal pa sa pagmumukha mo? Talagang nagawa mo pa magpakita dito pagkatapos ng mga nangyari? Jenny, alam kong galit ka. Sorry, pero makinig ka muna sa akin. Kailangan ka ni Albert. Malala ang lagay niya ngayon. Kailangan niyang madala sa ospital pero wala naman akong pera eh. Nagpapatawa ka ba? Gusto mo ba magbigay pa ako ng pera para maipagamot ang lalaking nanloko sa akin? At ikaw pa talagang... Grabe, bagay na bagay nga kayo. Mga mukhang pera. Wala ka man ng konting delikadesa dyan sa katawan mo. Maganda ka nga pero mukhang walang laman yung utak mo. Umalis ka na. Jenny, pakiusap naman. Maawa ka naman kay Albert. Asawa mo pa rin siya. Ano bang hindi malinaw sa sinabi ko? Ang sabi ko, umalis ka na. Aray, kailangan mo ba talaga akong itulak? Kulang pa sa iyo yan. Pero wala akong oras para makipag-away sa babaeng katulad mo, lalo na't dahil lamang sa walang kwentang lalaki na katulad ni Albert. Huwag ka nang babalik dito. Naintindihan mo? Gasgas ang tuhod at may bangas sa siko nang umuwi yun sa kanilang bahay. Pinaghahampas niya ng bag si Albert.
Ano ba? Bakit ka ba nananakit? Yan, tingnan mo. Kita mo mga yan? Kagagawan to ng asawa mo. Nakiusap lang naman ako sa kanya na tulungan ka. Pwiset! Bakit mo ginawa yun? Ano ka ba naman? Hindi ka ba nag-iisip? Ano akala mo sa akin, Bobo? Hindi mo ba nakikita? Dumidiskarte lang ako para sa atin. Para maipagamot ka. Yun ba talagang dahilan o gusto mong pagkakitaan pati itong lagay ko ngayon? Alam mo, sumusobra ka na eh. Paano mo nagagawa sa akin to? Ikaw pa may gana magalit? Hindi mo ba narinig yung sinabi ko? Gusto lang kitang tulungan. Kasi wala akong pera. Wala akong pampagamot sa'yo. Pero kung ako pang masama dito, di bahala ka na sa buhay mo. Alagaan mo mag-isa ang sarili mo. Kim, saan ka pupunta? Sandali. Huwag mo akong iwan dito. Kailangan kita. Kim, bumalik ka dito! Gumapang na lamang sa sahig si Albert hanggang sa may nahingan yon ng tulong. Abay, hindi biro ang lagay mo ngayon. Alam mo, may kakilala akong magaling na albularyo. Huwag ka mag-alala, papupuntahin ko siya dito. Maraming salamat po sa tulong ninyo. Hirap na po talaga ako, Manong. Pakiramdam ko po, hindi na ako magtatagal. Matapos matingnan ng albularyo si Albert ay nakumpirma nila na isinumpa at pinapahirapan nga siya ng isang mabagsik na mambabarang. Huwag kang mag-alala, hindi naman gaano malakas ang sumpa na nakakabit sa'yo. Pero hindi natin hawak ang isip niya at ng tao nag-utos sa kanya para gawin sa iyo ito. Ano ang kailangan kong gawin para tuluyan akong gumaling sa sakit na ito? Hanggat maaari sana'y makuha mo ang kapatawaran mula sa taong nasaktan mo. Ang galit ang siyang nagpapalakas ng sumpa. Sumpa na maaari din magdulot ng kamatayan. Marami na ring namatay dahil sa barang. Bagay na sana ay hindi mo maranasan. Makalipas ang 3 araw na gamutan, nakaramdam ng lakas ng pangangatawan si Albert, kaya naman naglakas loob siyang magpakita kay Jenny. Jenny, papasukin mo ako, Han. Mag-usap tayo. Patawarin niyo na ako. Agad namang lumabas ang kanyang asawa at ngumisi nang makita ang nagmamakaawa na si Albert sa harap ng tarangkahan. Buhay ka pa pala? Ano ba't nanggugulo ka na naman? Wala ka ba magawa? Wala ka ng pera? Kaya gusto mo nang bumalik? Pinagsisisihan ko ng lahat. Kung talagang hindi mo na ako patatawarin, maiintindihan ko naman. Pero wag mo na sana akong ipabarang. Nagsisisi na ako. Magulo ang isip na umalis ang lalaki. Labis ang kanyang pagsisisi dahil sa kanyang mga nagawa. Inisip niya rin ng mga sandaling yon kung saan niya makikita si Kim matapos siyang layasan nito, hanggang sa maalala niya ang bahay ng mga magulang ng babae. Pinuntahan niya yon at hindi niya inaasahan ang kanyang nadatnan. Ano ba? Nakikiliti ako. Hayop ka? Sino ka, ha? Papatayin kita! Ay, tama na po. Hindi po ako lalaban. Agad na tumakbo ang lalaki dahil sa sobrang takot. Nagmamadali naman na nagtabing ng kumot si Kim at galit na nakatitig kay Albert. Ano bang ginagawa mo dito? Napakalandi mong hayop ka. Ano ba? Wala kang karapatang saktan ako. Hindi mo ako pagmamayari. Ano ba kasing ginagawa mo dito? Tsaka, paanong magaling ka na? Bakit? Ipinagdasal mo bang mamatay na ako para malaya kang magawa ang gusto mo? Kaya pala lakas na loob mong iwanan ako dahil may iba ka pang lalaki. Sabihin mo nga sa akin, meron pa bang iba? Ilang kami, ha? Ano ba? Nasasaktan ako. Akin ka lang, Kim. Akin ka lang. Ano ba? Bitiwan mo nga ako. Nasasaktan ako. Hayop ka. Malakas na suntok ang pinakawalan ni Albert sa muka at sa sikmura ng kanyang kabit. Sabay kinuha ang gunting na nasa ibabaw ng isang tukador at tinutukan sa leeg ang dalaga. Sige, subukan mong pumalag. Papatayin kitang hayop ka. Sinira mong buhay ko. Kasalanan mo lahat ng to tapos lolokohin mo lang ako. Magsama tayo sa impyerno.
Walang awa niyang sinasaktan habang pinagsasamantalahan ang walang kalaban-laban na si Kim nung mga oras na yon. Hayop ka! Wisit ka talaga! Dahil sa galit, hindi niya inaasahan na masasaksak ang kanyang pinakamamahal na babae. Sorry, hindi ko sinasadya. Sorry. Si Albert din ang mismong humingi ng tulong para madala sa ospital si Kim at sumuko na rin siya sa mga pulis at inilahad ang buong pangyayari. Nakarating naman ang mga nangyari kay Jenny. Napangisi lamang siya at agad na umalis para puntahan si Kim sa ospital. Anong ginagawa mo dito? Masaya ka na? Nakaganti ka na sa lahat ng kasalanan ko sa'yo? Ops, wala akong sinasabing ganyan. Kinukumpirma ko lang kung maayos na ang lagay mo. Ano ba talagang sadya mo? Kung nandito ka para sumbatan o insultuhin ako, umalis ka na lang. Lalo na kung nandito ka para sabihin sa akin na bawiin ko ang kaso laban sa demonyo mong asawa. Demonyo pala eh. Bakit mo pinatulan? Hay, sure ka ba na hindi mo iatras ang kaso kahit pabigyan kita ng malaking halaga? 500,000. 1 million. Ayaw mo? 1 million? Kapalit ng... Seryoso ka ba? My God, ibang klase talagang mukhang perang to. Kanina lang gusto mo na akong ipagtulakan. Ngayon naman may ino-offer akong pera, nanlaki agad ang mata mo. Sorry, hindi ko gagawin yon. Wala naman akong pakialam sa kanya kahit mabulok na siya sa kulungan. Gusto ko nga yun eh. Actually, nandito ako para makita mismo ng dalawa kong mga mata kung paano ka nakakarma ngayon. Hinding-hindi ka magiging masaya at gusto kong malaman mo na nag-uumpisa pa lang akong maningil. Bye! Impacta ka! Bumalik ka dito! Papatayin kita! Kung magagawa mo pa. Pagkagaling kay Jenny sa ospital, tumuloy naman siya sa kanyang ninang Emily. Salamat naman at nakakangiti ka na. Anong balita? Nakulong na ho si Albert at nasa ospital naman ang kabit niya. Talaga? Bakit? Anong nangyari? Ano pa nga ba? Nirape daw niya at muntik niya nang mapatay ang kabit niya. Nahuli raw kasing may kasamang ibang lalaki. Yun pala ang gusto niyang babae, yung manloloko na tulad niya. Bagay na bagay sila. Biruin niyo, hindi pa man din tayo tapos sa kanila eh. Nauna na silang siningil ng sarili nilang karma. Buti nga sa kanila. Tama lang yan. Ang kakapal ng mga muka at nakakahiyayang asawa mo. Wala nang ginawang tama. Ay nako. Konting tiis na lamang, Ninang. Dahil inaasikaso ko ng annulment namin, hindi na ako makapaghintay na makalaya sa walang kwenta kong asawa. Ano ng plano mo dun sa babae? Itutuloy pa rin ba natin ang gusto mong gawin sa kanya? Siyempre naman po, Ninang. Ngayon pa ba tayo titigil? Wala silang karapatan na maging malaya sa kasalanan nila sa akin. Naging masama na rin naman ako dahil sa kanila eh. Lulubos-lubusin ko na. Akala siguro ni Albert ay malaya na siya sa sumpa. Hindi niya alam na simula pa lamang yon. Ano na naman yung pinaplano niyong magninang, ha? Sus, kunwari ka pang walang alam kanina ka pa naman nagtatago at nakikinig sa usapan namin, tsismoso ka. Aray, nagtatanong lang naman Masyado ka naman mapanakit. Nako, hindi ka pa nasanay, ganyan naman ako maglambing sa'yo. Pero hindi nga, nasaktan ka ba talaga? Patingin nga ako. Hinalikan mo pa magpapasarin naman yan. Ayan, dito naman sa kabila para pantay. Ano, may reklamo ka pa? Wala na nga. Pakis nga ulit. Ay, grabe naman kayo sa akin, Ninang. Iniinggit niyo talaga ako eh. Huwag ka mag-alala, iha. Pasasaan ba't balang araw ay makakatagpo ka rin ng lalaking para sa'yo talaga. Hindi mo kailangan magmadali. Hindi mo kailangang hilingin dahil kapag para sa'yo, darating yan sa tamang panahon at pagkakataon. Halika na, pumunta na tayo sa silid at nang maisagawa na natin ang ritual.
Tahimik lamang sa isang tabi na pinapanood ni Jenny ang pambabarang ng kanyang ninang Emily kina Albert at Kim. Kinikilabutan man siya sa bawat salitang inuusal ng matanda, ay tiniis niya na lamang yun hanggang sa tuluyan ng matapos. Napatili pa siya nang makita ang mga bangaw na nagmumula sa isang garapon na pinalipad ni Aling Emily sa bintana upang maghatid ng sumpa. Makalipas ang isang linggo, habang palabas si Jenny sa building kung saan naroon ang kanilang opisina, nagulat na lamang siya nang biglang may sumugod sa kanya at sinabunutan nito ang kanyang buhok. Aray! Bitiwan mo ako! Ano ba? Ikaw? Ano? Magmamang-maangan ka pa? Hindi mo ba nakikita ang itsura ko? May kinalaman ka ba dito? Pinabarang mo ba ako? Sumagot ka! Oh, bagay naman sa iyo Buhay ka pa pero ang totoo nabubulok ka na dahil napakasama ng ugali mo. At pwede ba huwag mo akong hahawakan? Nakakadiri ka! Sumusobra ka na! Napakasama! Tumawag kayo ng ambulansya at ipadala sa mental hospital ang babaeng ito. Bilisan nyo! Yan ang dapat sa'yo. Bakit ako maaawa sa tulad mong wala namang konsensya? Magdusa ka sa lugar kung saan ka nararapat. Nang magkamalay si Kim, napapalibutan na siya ng mga babae na magugulo ang buhok at nakasuot ng gown na kulay puti. Lahat ng mga yon ay tumatawa, umiiyak at dinuduro-duro siya. Inaapak-apakan siya roon na parang basahan at sinasabunutan hanggang sa magkaputol-putol ang kanyang buhok. Tama na! Tulong! Ilabas niyo ako dito para kaawa niyo na! Hindi ako baliw! Hayop ka, Jenny! Kasalanan mo lahat ng ito! Matapang ka pa, ha? Patayin natin ang babaeng ito! Kabit ka! Kabit! Baho-baho mo, kadiri ka! Makalipas ang isang taon, muling nagkita sina Jenny at Albert. Han, maraming salamat. Si Rio, gusto ko makita ang anak natin. Kasama mo ba siya? Kung iniisip mo na nandito ako para dalawin ka, asa ka. Nandito ako para sabihin sa'yo na annulled na tayo. Hindi na kita asawa. Malaya na ako. Kahit anong gawin mo, mawala man ang bisa ng kasal natin, ako pa rin ang tatay ni Rio. May anak pa rin tayo. Kung makapagsalita ka, parang kaya mong magpakatatay sa anak ko, Kasi nung panahon na nagpapakasasa ka sa kabit mo, hindi mo naisip na may anak ka na masasaktan, na may pamilya kang hayop ka. Tama na nandito ka sa loob ng rehas na to at mabulok kasama ng mga bangaw na umaali-aligid sa'yo. Hindi mo na kami makikita pa ng anak ko. Kung meron man akong ipinagpapasalamat sa'yo, yon ay nabigyan mo ako ng anak. Yun lang at wala nang iba. Hindi ko hahayaan na lumaki siyang katulad mo. Magiging responsableng lalaki siya, hindi sinungaling at hindi rin manloloko. Hindi mo pwedeng ipagkait sa akin si Rio. Anak ko pa rin siya. At sa tingin mo sa lahat ng ginawa mo, matutuwa pang anak mo sa'yo? Kikilalanin ka pa niya bilang ama? Matalino ang anak mo. Lahat nakita niya. Lahat ng sakit na pinagdaanan ko at siya ang higit na nasaktan sa kataksilan mo dahil wala kang kwentang ama. Patawarin niyo na ako. Hirap na ako. Miss na miss ko na kayo. Pakiusap, tulungan mo naman ako, Wala ka na bang kahit konting awa para sa akin? Hindi mo na ba talaga ako mahal? Isang pagkakamali na nakilala kita, Albert. Kung pwede ko lang burahin ang araw na nakilala kita, ginawa ko na. Hindi mo lang ako isang beses sinaktan. Paulit-ulit mo akong niloko sa kabila ng ginawa ko para sa'yo. Minahal kita ng sobra-sobra, nagtiwala ako sa'yo. Pero anong ginawa mo? Sinayang mo lahat ng yon. Paulit-ulit mo akong sinaktan at ginago. Kaya tapos na tayo. At kahit mamatay ka, hinding-hindi na ako iiyak dahil ubos na ang luha ko para sa'yo. Jenny, bumalik ka dito! Jenny! Kinabukasan, bigla na lamang nagkagulo sa selda kung saan nakakulong si Albert.
Nakita nila yon na wala ng buhay at pinagpipiestahan ng mga bangaw. May mga uod na kulay puti at itim na lumalabas sa kanyang tainga at ilong. Halos lahat ng nakasaksi ay nasuka ng makita ang kalunos-lunos na bangkay ni Albert. Sa kabilang dako naman, isang babae ang noon ay tumakas mula sa mental hospital. Nagtatakbo yun at sumakay sa isang truck hanggang sa makalayo. Wala sa sarili habang nagkakamot ng ulo, bumubulong-bulong at bigla na lamang humahalakhak. Hindi nila ako nakita. Aalis na ako. Ayoko sa mga baliw. Mababaho sila. Pangit. Aray, ang kate. Pinagkakamot noon ang mga sugat niya sa katawan hanggang sa dumugo na yon. Umaalingasaw ang lansa ng kanyang mga sugat dahilan para pandirihan ng mga taong nakakasalubong. Nang mapadpad siya sa palengke, tumakbo na naman ang babae nang makakita ng lalaki na tila ba takot na takot. Madalas din yung nagnanakaw ng pagkain sa palengke kapag nakakaramdam ng gutom. Nagpapagala-gala at napapadpad kung saan-saan. Natutulog kasama ng mga nakatambak na basura sa kalye. Makalipas ang ilang taon, mas lalong lumago at naging mas maayos na ang takbo ng negosyo ng pamilya ni Jenny dahil sa kanyang husay at dedikasyon sa trabaho. Maging ang mga empleyado nila ay tuwang-tuwa sa kanyang pamamalakad, lalo na ang kanyang ama na noon ay nagpapahinga na rin at ipinagkatiwala na ang lahat sa kanyang nag-iisang anak. Congratulations, anak. Sobrang ipinagmamalaki kita. Hindi mo ko binigo at ipinakita mo sa akin na talaga namang may pinagmanahan ka. Maraming salamat sa lahat ng tulong niyo, Dad. Hindi ko naman magagawa to kung hindi dahil sa inyo eh. At syempre, sa taong laging nandyan para tulungan ako. Jeff, salamat ha. Walang anuman. Magkaibigan na tayo noon pa man, kaya masaya ako na masaya ka at natutulungan kita sa kahit na anong paraan. Tara na, kailangan mo na magpahinga at maaga pa tayo bukas. Ipagdadrive na kita pa uwi. Okay. Tito, okay lang po ba? Matatanda na kayo. Kailangan niyo pa ba magpaalam sa akin? At saka alam ko naman na mabait ka. Hindi katulad nung... Dad, kalimutan na natin yon. Tapos na tayo dyan. Umuwi na rin ho kayo. Sa lahat ng nag-resign na o nag-retire, kayo yung araw-araw nandito pa rin sa office. Masaya lamang ako nakikita ko ang mga empleyado natin sa araw-araw. Alam mo naman na pamilya na ang trato natin sa kanila. Oh, sige po. Mag-iingat po kayo sa pagmamaneho pag-uwi, ha? Bye, Dad. I love you. I love you too, anak. Jeff, alagaan mo yan, ha? Yes, Tito. Masayang nagkukwentuhan ang dalawa habang nasa biyahe. Panay naman ang iwas ni Jenny sa mga pasaring ni Jeff sa kanya. Batid niya kasi na nahuhulog na rin ang loob nito sa kanya. Nang makarating sa bahay ay agad naman silang sinalubong ni Rio at nang makapasok na sa loob si Jenny ay agad niyang kinausap si Jeff. Kahit hindi niyo po sabihin, alam ko po na may gusto kayo sa mami ko. Masaya na po siya ngayon. Kaya ko rin po siyang alagaan. Kaya kung sasaktan niyo lang po siya katulad ni Daddy, huwag niyo na lang pong ligawan si mami. Ayoko pong makita siyang nasasaktan ng iba. Ayoko na po siyang makitang umiiyak nang dahil lamang sa lalaki. Alam kong mahirap paniwalaan ng salita pero noon pa man, dalaga pa ang mami mo, mahal ko na siya. Hindi lang ako nagkaroon ng pagkakataon dahil naunahan ako ng daddy mo. Mahal ko siya, mahal na mahal. Gusto ko lang din maging masaya siya lalo at patunayan sa kanya na hindi lahat ng lalaki manloloko at sasaktan lamang siya. Naiintindihan ko po. Basta kapag pinaiyak niyo si mami, hindi ko po kayo mapapatawad. Kaya sana alagaan niyo siya at kung sakali man, huwag niyo po siyang sasaktan, Tito Jeff. Promise yan, Rio. Bahagya pang niyakap ni Jeff ang nagbibinata ng anak ni Jenny na si Rio. Natuwa siya na makita kung gaano nito kamahal ang kanyang ina. Makalipas ang 1 buwan. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo, Jeff?
Masaya naman tayo bilang magkaibigan. Kapag naging tayo at hindi tayo nagkasundo, mauuwi sa hiwalayan? Masasaktan lang tayo. Isa pa, alam mo naman kung gaano kalala ang trust issues ko. Gusto mo bang mag-suffer dahil sa trauma ng nakaraan ko? Hay, yan ba talaga ang dahilan or hindi mo lang talaga ako kayang mahalin? Mahal mo pa rin ba siya hanggang ngayon? Jeff naman. Oo na, I understand. Mula ngayon, hindi na kita kukulitin. Baka mas mabuting lumayo na lang ako para hindi na ako nasasaktan at umaasa pa. Alam ko namang hindi ko mapapalitan sa buhay mo si Albert dahil siya ang tatay ng anak mo. Sige, mauna na ako. Good night, Jenny. Jeff, hoy! Ano ba? Bakit? Hindi mo naman ako mahal, di ba? Bakit mo pa ako pinipigilan? Sorry, hindi naman sa hindi kita mahal. Natatakot lang talaga ako. Natatakot? Bakit? Hindi ka ba naniniwala sa akin? Pangit ba ako? Hindi ba ako kamahal-mahal? Huwag ka nang maarte. Oo na. Mahal din naman kita eh. Ano ba yan? Teka, hinalikan mo ko? Hindi. Bakit? Ayaw mo ba? Kalimutan mo na lang. I love you, Jenny. Masayang-masaya ako kung alam mo lang. Pinahirapan mo pa ako, mahal mo rin naman pala ako. Hay, sinubukan lang naman kita. Sumuko ka na agad. Nakakainis ka. Kanina yon, pero ngayon, hindi na. Wala nang atrasan to. Hindi na ako makakapayag na mapunta ka pa sa iba. Huwag ka mag-alala, hindi kita sasaktan. Mamahalin kita, kayo ng anak mo at magiging anak natin. Bukas na bukas din, magpapaalam na ako sa dad mo. Magpapaalam? Para saan? Para magpakasal na tayo. Ano ka ba? Kasal agad? Huwag ka magmadali. Hindi naman kita tatakbuhan eh. Isang araw, isinama ni Jenny si Jeff sa bahay ng kanyang ninang at ninong. Ay, Kiko, tingnan mo, may kasamang inaanak natin. Ang pogi, Oo nga, no. Pero mas pogi ako dyan. Oo naman. Patingin nga. Ay, malayo. Maligo ka nga muna at hamak na mas gwapo naman sa'yo yan. Grabe ka naman. Ninang, Ninong, Mano po. Si Jeff po pala, boyfriend ko. Hello, Pogi. Jeff. Kita mo yung ninang mo. Nakakita lamang ng Pogi nakalimutan ng nandito ako. Pero pag ako nagganyan ay sigurado malaking gulo yan. Huwag ka na nagre-reklamo at hindi naaayon sa'yo. Siya, Jenny, ganito dapat pumili, mukhang tao, mabait at mabango. Pero huwag mong sasaktan tong inaanak ko. Kung hindi ay sisirain ko yung gwapo mong pagmumuka. Huwag po kayo mag-alala, gwapo lang po ako pero hindi po ako manloloko. Karamihan po sa mga manloloko ngayon ay yung mga pangit pa. Huwag po kayo mag-alala. Kapag nagloko to, ibabalato ko siya sa inyo, Ninang. Jenny naman, sa'yo na lang yan. Akin lang to ninang mo na mahal ko. Pakis nga. Mamaya na, ipagtimpla mo muna ng kapitong Pogi at ang inaanak natin. Ay, naku. Yun, isa na naman pong malupit na kwento mula sa kwentong Enteng. Magandang araw po ng Sabado sa inyong lahat. Magpahinga po tayo at mag-iingat sa bagyo, lampas naman na. Maraming salamat po. Dahil dyan, meron tayong shout out. Simulan po natin kay Elma Arriba Madrigal. Hi po kay Desiree De Los Santos, kay Josie Aniban, kay Jade Guevara, kay Beth Mercado. Shout out po kay Jessica Rojas, kay Merly Fatalia, May Espiritu, Rain Large. Hi po kay Zara Gonzalez, kay Gemma De Ocampo, kay Lynette Reparado, kay Perry Utanis. Hi din po kay Ramona R. Sa Galedo Family. Hi kay Violet Dedicatoria. Magpagaling po kayo, prayers po para sa family nyo. Hi din po kay Rai, kay Ami Viray. Shout out kay Vilma Bautista, kay Resel Galope, kay Vicky Abut. Hello po kay Gay Somojo, kay Ashley Domingo, Maria Lina Kagawa, Hilario Patra Jasmine,
Hi po kay Aisha Makalindong. Hello kay Annie Plaza from Hong Kong. Hi kay Corazon Cacalda, kay Kimpoy Feliciano. Hi kay Mira from Batangas, kay Vilma Bautista, Angelina Ignacio, Crishea De Leon, Nena Diones. Hi po kay Arlene Alarte, kay Kim Seika. Hello po kay Nene ng Sitio Itaas Muzon, Taytay Rizal. Hello din po kay Tessie Alvarez, kay Arian Aquino na everyday nakikinig sa atin from Tolits Agri Farm. Hello din po kay Normia Badawi, kay Febe Ranyada, kay Filipina Palsario, Basic Anatomy, kay Karen Aquino, kay Robert Crimen, kay Jenny V. Suco. Hello po kay Edgardo Fontanilla, kay Jana Lopez Bachansila. Hello po kay Susan Manalo, kay Doris Estander. Shout out po kay Belen Baladhay, kay Emeline Makalundang, kay Lady Dam. Hi kay Alicia Laurio, kay Carolina Silorio, kay Jair Goles, kay M. Rose OFW. Hello po kay Purificacion Pasinoble, Shauma TV, Bossing. Hi po kay Jem Rivas, kay Erlinda Gomez. Hi kay Nomer, kay Michael, kay Ram, kay Veronica, kay Jane, kay Lani, kay Trisha, kay Gab, Carmela, Santi of Madrid, Spain, from Leia Gawaran. Maraming salamat po sa inyo. Hi po kay Cliven Dubalan, kay Virgil Latore, Raquel Solomon, Elizabeth Dungka. Hi kay Chander de Guzman, kay Alma Naong. Shout out po sa mga marites ng Santa Maria, Bulacan, from Asher Guzman. Hello po kay Merly Amistad, kay Mary Ann Rivera, from Larry Gumangan. Ingat po kayo dyan sa UAE, Bossing. Mabuhay po kayo. Hi po kay Meng Paraton, kay Mirna Lampasa, kay Michael Del Rosario, kay Mari Del Rosario, from Lucy Buendia. Hello din po kay Jocelyn Murilla, kay Arvin John Gervas, kay Alma Nolasco, kay Josephine Marcaida. Hello kay Nelia Badidles, kay Aisha Babe. Hi kay Joy Yatutab. Hello din po kay Chantal Vlogs, kay Emma Dumato, Jinky Perez, Ella Heda. Hello kay Camille Labordo. Hi kay Roberto Grefalja sa Grefalja at Imperial Family from Maria Grace Grefalja. Hello po kay Lynn Kaunes, Cleo Abalos, kay Jessie, Sayan, Andrea, Alges, Jason at Jefferson from Jessica Sabremonte. Hello po kay Arlene Castro Ramos at kay Mercy Aninyon. Sa mga hindi po natin nabanggit, marami pa po tayong video na darating. Maraming salamat po mula sa Kwentong Enteng!